Hello po mga kalangga. Please subscribe, Kuya Mail. Yan. Salamat po. Yan si Rachel po. Yan na suportahan po natin. Huwag po kayo mag-alala. Nandito po si Kuya Mail para sumuporta din sa kanila. Maraming salamat po. Bye-bye. Gandang hapon po sa inyong lahat. Ito po si Kuya Mail. Yan, nandito po rin po tayo sa Barangay San Jose. Yan, katapos po nung pagbibigay natin ng mga school supplies at saka groceries do sa mga bata. Di man po sila kompleto pero naging masaya naman po. Yan ang lahat. Natuwa sila, hinatid namin yung mga hindi nakarating. Yan, at ngayon po may pupuntahan po tayo. Yan, alamin po natin ang istorya nitong batang ito. Yan, ito po yung ibinlog ko na wala lang sound, so ngayon ibablog po natin ulit para malaman natin ang istorya ng buhay nila. Okay po mga kalingap, ito na po yung bahay kung saan dito sila nakikitira sa isang malayong kamag-anak po yata. Yan po yung nandito po sila sa gitna ng parang gubat. Yan, ito lang po yung bahay dito. So ilan sila magkakapatid? Parang 7. Yan. Magandang hapon. Gandang hapon po. Yan. Yan. Yan po. Okay mga kalingap, mga ate, mga kuya, ito po yung mga ka-OFW, mga kapalangga. Ito po yung isang bata sa tinulungan natin na lumubog sa bangka. Yan. Ayan po si Dayan. Yan si Dayan. Siya po yung isa doon sa mga kasama sa mga batang lumubog sa bangka sa gitna ng dagat. So, yun po, nabigyan natin sila ng konting tulong ngayon. At ayan na meron siyang kakaibang case sa buhay. Ayan, ito po yung kanyang mga kapatid. Yan, ito po yung kanyang magulang. Yan, ano pong pangalan nyo? Ano po, Marjorie po. Marjorie. Si tatay? Marvin po. Marvin. Darvin. Yan. Yan si tatay Darvin po, lingid sa inyong kaalaman. Si tatay Darvin po ay hindi na siya nakakakita. So nabulag siya. Anong cause ng pagkabulag niya? Ano daw sakit niya? Glaucoma daw po. Glaucoma. Ayan, yung parang katarata yata yan eh. Siya po, parang katarata. Oo. So hindi na po nakakapagtrabaho si tatay. Yan, at si nanay naman po ay nagpapawid. Papawid po, pagka minsan po, naangkat din po ako ng isda sa larap. Naangkat ng isda sa larap, tapos nilalako. Nilako ko po dito. So, tapos yun nga, minsan nasabi nga sa akin ni Dayan na naglalako din daw siya ng isda. Tama po ba? Ayan, so ayan. Ayan, minsan si Dayan, hindi siya nakakapasok pag walang baon. Opo. So ang ginagawa niya, tumutulong na manguha ng sasa para gawing nipa. Opo. Tama po ba? So dahil nga si tatay ay wala naman, hindi naman natin siya pwedeng maasahan dahil nga siyempre baka madisgrasya, hindi siya nakakakita, di ba? So ayan, kung wala na kayo ibang source of income kung hindi yung pagtitinda ng pag-angkat ng isda at saka pagdinipa. Sa pag-angkat ng isda, ang kinikita lang dyan patong lang 20, 10, di ba? Opo. 20. Minsan po, hindi pa po nabibinta lahat. Oo, so Hindi nauubos. ayun, so ibig sabihin na minsan break even yung wala kayong kinikita. Wala po. Tabla-tabla lang. Kaya sa pagsasasa naman, sa pagninipa, paano naman kayong kumikita sa pagninipa? Ay, nung hindi pa siya nagpapasok, nakaka-deliver po siya ng, minsan 200 na pirasong pawid, lang po yun, 1/4. Tapos minsan po 100, 700 naman po ang kuha sa kanya sa bayan. Tapos ngayon po, pag may pasok, nakakano lang po siya kasi 50 lang po, 50 piraso, 350 lang po yun. Pambaon-baon, pambigas-bigas namin dito, ang iba.
Pambaon-baon, pang bigas-bigas. So pagka minsan wala siyang baon, hindi siya nakakapasok. Opo. Nagninipa, tumutulong siya. Siya yung kumukuha ng mga sasa. Opo siya. So sa edad niya na yan, tas babae pa siya, nakakayanan niya yon. Opo. Tapos siya rin na nagdi-deliver ng sasa. Paano niya nadi-deliver yung sasa? Ano po, yung pag may mga naano po dyan, may na-deliver rin po dyan, may mga nagpapawi din po iba. Pinapasabay po namin. Pinapasa, nagbabayad na lang kayo Opo. Sa ano po, sa jeep, nagbabayad po kami. sa jeep. Opo. So yung kikitain nyo doon, mababawasan pa para do sa pagpamasahe. Opo. Ayun, so, ayun nga, nakwento sa akin, yun nga, nung nagkwentuhan kami tungkol sa Jollibee, yan, hindi pa nga daw siya naririnig niya lang at napapanood sa mga TV, pag binadaanan siyang TV, yung Jollibee, pero yung natikman at napuntahan, hindi pa niya nagagawa yon. Dahil nga, syempre, sa hirap ng buhay, tapos mamamasahe ka, yung pamasahe mo magkano, di ibili na lang ng bigas. Yan, kaya nga po kanina, yan, maraming salamat doon sa nag-sponsor sa kanila. Nabigyan sila ng mga gamit, yung mga kailangan nila. At tapos, meron silang groceries kahit papano, pambaon-baon sa araw-araw. Hindi na sila mahihirapan. So, ayun, kung sakali man, anong tulong ang pwedeng maibigay po sa inyo? Ang ano ko lang po sana ay kahit pabili po ng pampatak po sa mata. Pampatak sa mata. At ang mahal po kaya ng reseta po sa kanya na gamot ng doktor, hindi po namin nabibili. Pagka napapatakan siya, ano nagiging resulta? Nagiging ano man po yung mata niya, nagiging malinis po, hindi siya mapula. Ibig sabihin, nakakaaninag siya Nakakaaninag po siya. pagka napapatakan. Pag napapatakan po. Magkano naman po yung yung Halaga po ng Oo. gamot. Yung ano po, Bremo din po ay ang isa po ay 1,280. aha. Tapos yung isang klase naman po ay may 500. Yung isang klase. Yan yung mga basiling gamot ko. Sa bag. So yun. So ayan po hindi ako nangangako sa inyo pero susubukan natin kung ano yung pwede nating maitulong sa inyo. Yan. Kaya yan ikaw tay anong masasabi mo sa anak mo? Gusto ko po yung tuloy-tuloy lang po siya ng pag-aaral kahit hindi ko nakakahanap buhay. Yan kung sakali merong isang tao na gustong tumulong sa kanya, yan na doon siya tumira sa larap tapos lingguhan na lang siya umuwi para hindi siya mahirapan. Kahit papano yung pagkain, di ba? Hindi siya napapagod, yung pamasahe nalilibre. Yan sa tingin niyo ba okay lang sa inyo yun? Ayos po yun, kung ganun po. Maraming salamat po kung talagang Yan po parang narinig ko kasi inoferan siya ni yung mag-asawang kalayo, si Dats at saka si Baby. Sinabihan natin po sa amin ito. Paalam na po sa amin kanya. Paalam na sa inyo. Yan Kami at kailangan kami pambigay-bigay sa iyo ng pambaon baga. Oo. Pamasahe. At saka pagka dinadalaw ko si Pat, yan pagka naabutan ko siya ron, kahit papaano maaabutan ko naman siya ng ng pambaon-baon niya. Yan. Kaya so yun ang kailangan niyo yung gamot gamot. At ang mahal po ay 1,280. Ang isa kaliit-liit lang po Oo nga po talagang mahal po yan pagka sa mata. sa mata. Ganun po talaga. Reseta po ng doktor. Opo. Hindi na nga po namin na ibalik yan ulit. At ang layo po. Pumasahe. So pansamantala po, Nay, Tay, ito bibigyan ko muna kayo ng pambili nyo ng pandagdag sa pambili nyo ng gamot. Hindi man malaki yan, pero kahit papano makakatulong. Ito po, tanggapin nyo. Maraming salamat po. Yan, galing po yan kay Madam Pittsburgh. Salamat po kuya. Yan, kay Madam Pittsburgh po. Siya po ang nagpabigay niyan. Yan para sa pambili nyo ng gamot. Okay. Salamat po kuya. Opo, yan. Sana po, sana makatapos sa pag-aaral itong si
Si Dayan. Sabi po namin, natapos ka na ng pag-aaral kahit hindi na ako makahanap buhay, wala. Ayan, opo. So, ayan po. Ayan, sana merong dumulog sa ating mga panawagan. Ayan, para sa kalagayan ni Tatay Darwin. Ayan. Maraming salamat po sa pagpapaunlak nyo sa akin na makausap kayo ngayong araw na ito. Yan nung nakaraan pa po dapat ko kayo pupuntahan, kaya lang po ay hinapon na po kami. So, ngayon, tag dito, nagkaroon ako ng pagkakataon, kaya sabi ko kay Dayan, punta tayo sa inyo. So maraming salamat po ulit, Tatay Darwin at Nanay Marjorie po. Marjorie. Yan, maraming salamat po. Yan, ang babata, Salamat din po. babata pa po ng kanilang mga anak ko. Ayan. So, ayun na, sana mayroon tumulong sa atin. Mga kalingap, mga ate, mga kuya, ito po si Dayan, yung sinasabi ko sa inyo na yung may special case, yun nga po yung tatay niya, bulag, at yung nanay niya ay nagninipa. At paminsan umaangkat sila ng isda sa larap at pinapatungan lang ng 10-20 para lang meron silang pang konsumo para sa araw-araw. Yan po. Dayan, ano masasabi mo sa sitwasyon ng buhay nyo ngayon? Masasabi ko lang po sa sitwasyon po namin ngayon. Ang hirap po kasi ang hirap baga po ng mga panggastos, tapos mga pangbaon nga po. Sabi ko sa yung ano nga po ni Papa, magtiis-tiis nga lang daw po sa sitwasyon namin at malalagpasan lang daw po namin yan. O, totoo yun. Lagi lang magdadasal at Baga po. lagi lang magdadasal at manalig. Yan. Tandaan natin, pag tayo ay gumagawa ng mabuti o tayo ay mabuting tao, mayroong pagpapala na darating sa atin. So sa ngayon, ayun nga, nung unang pagkikita natin, hindi lang ako nakabalik agad dahil nga masama ang panahon. Yan, nakikita, nakakwento sa akin at ngayon kinuwento ulit sa akin na ikaw ay nangunguha ng sasa. Opo. Di ba ang pagkuha ng sasa ay napakadelikado, no? Nakita ko yung mga sasa maputik, di ba? Maputik nga po, lalo na po pag nag-uulan, mga niknik po ang dami. Mga niknik, makati yun, di ba? Makati nga po. So buti nakakayanan mo yung mga bagay na yan. Sa edad mo na yan, ilang taong ka na? Nag-14 po ako noong October 8 po. Nagka-14 mo lang, 14 years old, tapos kababae mong tao, ikaw yung nangunguha ng sasa at gumagawa ng nipa, and then isasakay mo ng bangka o ng jeep, dadalin mo sa larap para ibenta. Tapos magkano lang ang kinikita ninyo? Kaunti lang po, pag naka-100 pawid ka po, 700. Pero po ngayon pong may pasok po, bihira na lang po ako mangsasapok at may pasok baga po. Nakakabuo lang po ako sa 2 araw ng 50. 50. Sakto lang po pang baon, tas pang bili-bili po ng kaunting 50, magkano yung 50? 350 po. 350, so pambaon lang sa halos sa araw-araw. Paano kung hindi ka makapagsasa? Hindi po napasok. Nakakaya man po baga kay Kuya Bukat. Yun lang din baga po yung hanap buhay ni Kuya Buko. Tapos siyempre yung pamasahe lang, ano? Yun, ngayon anong pinaplano mo ngayon? Ano po yung pinaplano ko lang po magtatapos po ako ng pag-aaral para hindi po sa habang buhay ay pagpapawid lang po yung namin, hanap buhay. Tapos para po matulungan ko po sila mama. O tsaka yung mga kapatid ko po at maliliit pa po. Maliliit pa yung kapatid mo Maliliit pa, grabe. Meron ka pang batang dumedede pa yata, no? Meron po, 3 buwan pa lang. 3 buwan pa lang, imagine. So, paano magiging sitwasyon nyo yan? 'Di ba? Napakahirap ng buhay. Tapos ang kinikita lang kung hindi ka makapagnipa, paano kung maulan? Wala po, tiis-tiis lang po. Bigay lang po ni Mama Lula po. Hindi naman na rin po kasi nakakaano sa tindahan na. Wala man baga pong Nagpapautang na sa inyo. Wala man pong kasiguraduhang pangbayad. Kaya hindi kayo pinapautang. Hindi po. Alam mo yung baga po ni Papa. Binibigyan lang din po kami nung mama po ni Mama.
Mm. pangsaing, ganyan. Buti kung meron, paano kung wala? Wala rin po, yung naghuhukay lang po kami ng ng San Fernando. Naguhukay kayo ng San Fernando yung gabi. Nilalaga lang po. Tas yun ang kakainin nyo. Yun lang po, tiis-tiis lang po. Wala Grabe. naman pong magagawa ay. So, ibig sabihin, sa murang edad talagang nasaba ka sa mabigat na trabaho kagaya ng pagninipa. Kasi sa edad mo na yan, tapos ikaw yung kumukuha ng mga dahon ng sasa, Pati po kawayan. pati kawayan. Saan ka kumukuha ng kawayan naman? Doon po sa may bundok po. Sa bundok. Umakit ka ng bundok kasi hilahin mo yung kawayan. Bubuhatin ko lang po. Pa isa-isa lang man po at di man baga po kaya ng katawan. O kaya nga, ang payat-payat mo. Yan. Tapos di ba nga, uli mong nakwento sa akin noon ni minsan hindi ka pa nakakain ng Jollibee. Hindi pa po. Tapos ano mo lang yun, naririnig mo lang yun sa Narinig ko lang po, napapanood lang po sa TV. TV, naririnig mo lang na kwentuhan yung Jollibee, masarap. Sarap po yun. Yan. Kawawa ka naman. Yung ang ibang mga bata nagsasawa na sa Jollibee. Samantalang ikaw, 14 years old na, hindi ka pa nakakakain ng Jollibee. Gusto nga po kahit isang beses lang po na makaranas baga po kahit ano lang. Hayaan mo pagka binigyan tayo ng blessing ni Lord, yan, dadaling kita sa Jollibee. Yan, Salamat po. kita, ipapasyal kita doon sa Jollibee. Yan, hayaan mo, isang araw mangyayari yan. Huwag kang mag-alala. Yan, sana magkita pa tayo ulit. Kasi hindi ko alam kung kailan ako makakabalik dito. Kasi nabigay ko na yung inyong pangangailangan sa school na konting groceries, di ba? So hindi ko alam kung kailan tayo magkikita ulit. Malay mo pagka nandun ka na kila baby, pagbisita ko kay Patricio ay magkikita pa rin tayo doon. Ayun. So ano masasabi mo sa mga tumulong kay Madam Pittsburgh? Masabi ko lang po maraming salamat po sa mga nagbigay po ng tulong po sa amin para pambili po ng gamit. Wala man po kaming papangbili ulit ng gamit at yung iba po nun mga inutangan lang po. Oo nga. Yung ngayon, yung bigay ni Madam Pittsburgh sa mama mo. Sobrang nagpapasalamat po ako kasi po kahit papaano po mabibilhan na po namin si Papa ng pangpatak po sa mata. Halos hindi na rin po kasi makaano si Papa at natigil po yung inaano po kay Papa yung inanubaga po sa mata. Yung isa po nun ang mahal. Kaya nagpapasalamat po kahit ganun lang pong simpleng bagay, malaking tulong na po yun para sa amin. Oo, totoo yun. Kasi, tsaka, hindi ko nga alam, baka hindi ibili ng gamot yan. Imbis na ibili ng gamot, yung kakainin nyo na lang sa araw-araw. Di ba? Pero kahit isang lang po, kahit isang gamot lang po, mabibilhan man po yun ni Mama. Okay. So, ayun, ulit sana meron sumuporta sa atin, para sa inyo. Yan, pagka nangyari yun, dadalhin natin dito sa inyo mismo. Yan, kagaya nung ginawa natin ngayon, nakita mo nung meron sumuporta sa atin, ibinigay ko kagad sa inyo. Yan, maraming salamat kay Madam Pittsburgh sa paunang tulong na inabot sa inyo para kahit papano ay makatulong. Yan. Maraming salamat sa iyo sa pagpapaunlak mo, sa pag-interview ko sa iyo. Salamat din. Ayan. Yan mga kalingap, mga ate, mga kuya, yan po si Dayan. Siya po ay 14 years old, isa doon sa kasama sa lumubog sa bangka. Siya po ay sa murang edad, siya po ay nagtatrabaho bilang magsasasa or nagninipa. At pagkatapos umakit ng bundok para kumuha ng kawayan, yan sa 14 years old na babae. So yan, sana po yan sa mga gustong sumuporta kay Dayan sa kanyang pag-aaral or sa kanilang suporta sa pang-araw-araw na pagkain, ay malaking tulong na po sa kanila yon. Yan. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakikinig sa atin, na sana po sa lahat ng mga may kabutihang puso ay magbigay ng kahit na kaunti, maliit man yan, pag pinagsama-sama ay lalaki rin po yan.
Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang sa laging sinasabi ni Kuya Mel, ang gumagawa ng mabuti sa kapwa ay pinagpapala. Mabuhay po tayong lahat hanggang gusto natin ng naaayon sa kalooban ng Panginoon. God bless po and I love you 3 times a day. Bye-bye!